Welcome nga pala sa aming bagong channel na Holos Bros TV. At ngayon, samahan nyo kami. Pupunta kami ng study table dahil kailangan naming mag-code, you know? Pag-aralan ang aming gagawin. Ano ulit, Master Mark? Pag-aralan ang aming gagawin. Sige. Dito tayo, mainit kasi dyan. Oo. So, itong study table ng magandang BSU na Bustos naman, sir. Kahit mainit, okay lang. Para sa grades. Tama ba mga ka-Holocaust? Ay, Holocaust. Holobros. Holobros! Holobros. 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 Holobros po kami. Baka makancel agad tayo din, sir. Okay. So, bibigyan natin ito ng malupit na transition. Let's go! Kami ng mga katulad namin na hindi naman sobrang galing mag-code is nag-search talaga kami sa internet, mga Stack Overflow, Blackbox.ai, o ChatGPT para mapunan yung mga kulang naming code. Ayun, sa sobrang dami ng information sa internet, hindi namin alam kung saan kami kukuha. Kasi iba din namin nabubuksan na website, may mga phishing scams. Akala namin meant for programming lang sila. So, ayun. Isa sa mga kinakaharap na mga problema ng mga BSIT students ay ang information overload. Pag ba sinabi information overload, ibig sabihin sobrang daming information sa internet. Master kasi yan. Baka pwede muna natin maabala sa iyong pag-code. Maaari mo bang ma-elaborate para sa ating mga viewers, maintindihan nila kung ano yung kinakaharap ng mga BSIT students sa problema? Yung information overload, i-elaborate mo lang sa mga viewers. Kapag kasi pagka kasi halimbawa, hindi naghahanap tayo ng isang reliable source dapat. Pero dahil sa dami ng information, naguguluhan tuloy tayo. Tapos, kung minsan pa, parang pagka pinabasa lang natin siya, or parang minsan kinaka-copy-paste lang natin, parang wala siya eh. Kailangan mo talaga siyang intindihin. Kaya lang, minsan nalilito ka pa kung alin doon yung uunahin mo. Kaya doon pumapasok talaga yung tinatawag natin na information overload. Ayun, napaliwanag ni Master Sia ng information overload. Pero, yun nga, pagka ang estudyante nakaranas na information overload, syempre parang na-overwhelm na sila, nahihirapan na sila. Ayun. Nagre-result sa pwedeng mag-procrastinate sila dahil hirapan, inisip nila, pwede lang mamaya tuloy. Parang kami, pero hindi. Tutuloy namin to, di ba? Mga kaholo. Tutuloy namin. Tutuloy namin to. So, ayun, set up ko lang ang ating camera para kitang-kita nyo kami habang it's cramming time. Kailangan namin mag-cram. So, peace yo. So yun po no guys, dahil anong oras na at stress na rin po yung mga kasama ko, nag-lunch na po muna tayo. Lunch muna tayo, pre. Lunch muna tayo. Lunch muna. Punta tayo sa Jolly God. Jolly God muna tayo mga sir. Jolly God muna kami. Kung saan ang Jolly God ay masarap. Kanila kung saan masarap, dapat pinupuntahan. Sana ka mo. Bukas sila. Sana daw po bukas. Po ng aming video ay information overload. So, ano nga ba ang information overload, Mr. Kiyoshi? Ang information overload, yun ang mga information na
nahirapan tayo mag-analyze. Analyze? Yes. Dahil sa mga warning signs, sa mga how to do that, how this. Napagsabay-sabay natin. Kaya nahirapan tayo decipher. Ako na explain para sa inyo. Mas lalo lang ako naguluhan sa meaning ng information overload niya. So, ang information overload, ito yung parang na-overwhelm ka sa mga bagay-bagay. Sa mga gawain, kung sa ano pa man. Halimbawa, as a IT student, yan. So, sobrang dami mo na sa search na mga, halimbawa, ito, gatong way na pag if else, tapos switch in case. Ngayon, nalilito ka, na-overload ka sa information na yun, kung ano bang gagamitin mo, kung anong dapat. Tama ba ako? Okay. Do you agree? I agree. It's good. So, ano nga pa pwede natin bigay sa nilang payo? Dapat, isihan na nga pagkukuha ng mga informations. Huwag pagsabay-sabayin. Let me more specific. Find a source na mas reliable. Find a reliable source of information in internet. Ay, yun po yung sasabihin ko kasi internet or books. Ayun. Hindi sa kung ano-ano ka lang kasi yun nga. Hindi lahat ng mga mapupunta mo sa internet ay safe. At matutulungan ka sa gagawin mo. Oo nga, may bibigay nga sa'yo yung gantong bagay, pero ang tanong, tama ba yung nakuha mo? So you need to find a reliable source for that. So, siyempre, dagdag lang, kung naranasan nyo yung gantong information overload, just take a, take an easy step. Wala pa rin, naka-post. Post ba? Ano ba yun? So, ewan ko, ginano mo yung camera. Kasi nakatapat na sa bibig mo, hindi sa mukha mo. Wait. So, ano nga ba ang dapat gawin kung sakaling na-experience mo yung information overload? Take it easy, wag sabay-sabayin. So, ang akin naman, kung medyo nahihirapan ka, just take a rest. Hindi yung sige ka lang ng sige, banat ka lang ng banat. Just do your own pace. You don't need to, halimbawa, etong taon to. Your own pace. Alam niya na yung kung paano gagawin sa mga drag and drop, swing GUI. Swing GUI. Tapos ako, di ko pa alam yun. So, magsisimula muna ako sa pinakamadaling step. Basic steps. Para hindi tayo masyadong ma-overload dahil, nga, nahuli ka nga. Hindi yung bigla mo na ng pagsasabay-sabahin lahat. Kaya ka na-overwhelm. Tama ba ako? Yes. Na-experience ko ang pagiging information overload. Kahit nagro-Roblox lang siya. Yes. Shoutout nga po pala sa Roblox. Tangi Robux. Yeah. So, this is our topic habang wala pa po sila. Sinihit lang po talaga namin to. So, peace out and we're gonna wait for them to arrive. Bye guys! What's up guys? Nandito na po tayo sa Holo Bros TV. Nandito po yung gang natin. Kompleto na po kami. They looking for some toys to... Yeah! Hey, yo Kyoshi! Yon! And Shen! Yon! So, before we start, our thing that we need to proceed, may questionnaire po kami na hindi po nasasagutan ni Boss Carl. So, Carl, ano ba yung tanong mo? What's the question? Ano ba yung tanong mo? What's the question that Ano yung tanong niya? Medyo ko lang Mr. ako Shen. tanong nun eh.
Ano ba tanong mo? As a IT ano yun? educator. Ayun. Ano? As an IT educator. As an IT educator. Ano sunod? Ito to pare. Ay, may scream na. As a ito ba? Ito. As a future IT professional, what solution can you suggest that will help alleviate your answer in letter A? Letter A, yun yung problem, which is yung information overload nila. So, sa future IT educator, masasabi ko is para ma-alleviate yung mga nararanasan ng problema ng mga PSIT students na yun nga, information overload. Kailangan meron silang efficient time management. Time management saan ba? Sa pagbabasa. Pagbabasa ng mga information na nakikita nila sa internet. Kasi pag hindi nila very common sa panahon ngayon. Hindi lang sa panahon ngayon, maybe even in the past, na hindi naman talaga tayo mahilig magbasa. Lalo na sa mga hindi talaga mahilig magbasa. Di ba? I mean, nakakatamad talaga magbasa. Pero ngayon, kailangan na time management para magbasa kasi isa yun sa makakatulong sa'yo para ma-determine kung ano yung information na tama at yung kailangan mo sa may dadaan. So, maraming salamat sa sagot mo, Mr. Carlo. Ay, hindi pa tapos yun. Hindi pa ba tapos? Sige, tutuloy lang natin. May dadaan lang. Sagi pare. Ano yan? Pare, Tinawanan mo pa, pre. Pare, hindi, natuwa ko. Ang ganda kasi nito, pare. Pare, naiikot, pare. Ano to? Grabe. Pare. PJ Mas. PJ Mas. So, Grabe. para lahat tayo doon habang nasabi ko sa'yo ang kailangan. Sige, diretso ka lang, pre. Sige, sir. Kailangan matuto tayo magbasa ng mga reviews. Mahalaga yung reviews. Hindi ko naman sinasabing doon na lang mag-base dahil isa yung review sa mga factor na para makakuha ka ng tamang information. Ayun. Pero hindi din pwedeng doon ka lang mag-base. Madaming pwedeng pagbasihan, pero isa rin sa sinasabi ko na kailangan dahil kailangan yun, di ba? Yes. Information. So, pag kukuha ka information, madami ng nakabasa, madami na nag-react, madami na pero hindi naman lahat ng information na may madaming reviews, na may madaming stars is tama. So, isa lang sa mga factor. So, pangatlo para sa akin yung pinakamahalaga siguro is digital literacy. Kailangan ng digital literacy. Ganda ng PlayStation. Okay, tama. Baka naman po, donate na po kayo sa Gcash na... Sponsor natin yan. Sponsor ba natin to? PX More PlayStation, baka naman. Gagawa baka saksakin tayo mamaya. Okay. So, ayun, digital literacy. Kasi yung skills na yun na kailangan matutunan is super mahalaga. Super mahalaga. Alam mo ba kung bakit super mahalaga nun? Pag may ganun ka, matutulungan mo yung sarili mo mag-analyze at ma-determine critically yung information na ikukunin mo sa internet. Pag meron kang digital literacy, mapifilter mo yung information na kailangan mo. Tama information. Yun lang masasabi ko. Wala nang ibang shit. Maraming salamat sa sinabi mo, Boss Carl, at sa sagot mo. Napakalaman, dinaig pa ang pares ni Diwata. Ayun, no? Grabe naman sa pares ni Diwata. Siyempre, Mas pare. malaman pa din si Diwata. I mean yung pares ni Diwata. So, sa susunod po naming vlog, mag-food review na po kami. Pupunta na po kami sa Ala Diwata. Sa Pasay City pa. Ayun, pare. Punta kami kila Encanto. Encanto. Kila Capre. So, yun po. So, may natitira pa po kaming questionnaire na dalawa. And what is it? Lahat tayo, pre, para hindi Shen. play. So, as you can see, meron pa po kami ibang mga dalawang questionnaire pa po. Can you say the question, Mr. Shen? What will be the possible output or impact of your solution? Unahin muna natin yung isa na to kasi nga sa question C, doon tayo nagbigay ng mga solutions. Ngayon, dito naman natin sasagutin kung kaya na balik natin sagutin yung mga posibleng outcomes ng mga solutions na sinuggest na namin ng mga nakaraang video. Yun, sino yung magagawa si Kyoshi? Kyoshi, pakisagutan ng tanong. Wala sasagot, pre. Ang impact ko ba? Yung sa mga sa Ang impact ng sinabi solution mo. na sa'yo. Ang impact and solution sa sinabi ko. Dahil
ang mga students o mga ibang mga normal peoples dapat alam nila ang Nag-buffer pare. Okay lang yan. alam nila ang dapat Information overload tawag dyan, pre. Huwag ka ma-pressure pare. na information overload na ako. Information overload. Sample po Pero- ng information overload. Kaya talagang dapat solution doon. Alamin ng mga Hindi, why ano yung impact ng solution mo sa mga student? Hindi lang sa student, sa lahat. sa mga itong aking impact. Okay. So yun po, naalala na ni Kiyoshi yung sasabihin niya sa tanong. Siyempre, yan talaga. O tuloy mo na, Master Kiyoshi. Ang solution and impact doon sa sinabi ko ay dapat matuto ang mga students or mga general na gumagamit ng internet is mga warning signs sa mga websites upang hindi sila ma-victimize ng mga scammer websites, phishing websites or virus. Nagkukos ng mga virus sa websites. Maraming mga signs na dapat alamin. And yun. And in my tip, always use ad blocker, Ano ba? Basta pinaka-cool at blocker na. ad blocker, VPN, and NBA. pop-up blocker para maging safe ang iyong web surfing and safe ang mga pag-receive mo ng information. So, yun po, Master Sian, ano na ba? Sino na sunod? Dahil nga yung sinabi ko nun ay yung tungkol sa yung pagbabasa ba ng mabuti dun sa mga brief information. Pwede ko lang siguro sabihin is yung magiging effect niya ay magiging efficient yung mga tasks. For example, may mga project ka, thesis, tapos nagkasabay-sabay sila. Pagka naka-organize, pagka pinasan talaga natin na mabuti yung mga informations, yung pag na-apply na natin siya sa paggawa ng mga thesis na yung sabi ko nga kanina, ay magiging efficient yung mga oras mo. At least makakagawa ka pa ng mga mas kung marami man sila na mga tasks, matatapos mo agad sila, and then pwedeng makapagbasa ka pa ng mga libro or ng iba pang mga tips na sa mga para sa everyday life. Tapos na yun yung akin. Ayun na yung kanya. So, ang sunod natin, si CJ Max sasagot ng tanong. Oh my god, ako na ba? Oh, ikaw na, pre. Ano ulit yung tanong kung naalala mo? Ano yung impact ng sagot ko sa letter C. Oh, ano yung impact ng sagot mo sa mga estudyante? Or kung hindi may estudyante, lahat ng tao. Oh, Siyempre, sige. gine-generalize ko na lahat to. Oh, sige. Kailangan nila magpahinga. Magpahinga. Yes. Hindi, impact, pre. Impact. 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 Siyempre, kapag nakapagpahinga. Ano yung mangyayari? Sige. Hindi, parang dadating sa time na yun. Dadating sa time na yun na yun nga, you manage to take a break. Dito mo mapapansin yung mga time na Bali, ang ibig mo palang sabihin na yung solution na sinabi mong take a break sa yung solution mo sa information overload is take a break para mapagpahinga yung utak mo, ganun ba? yes. Bali, ang impact magiging relax yung mga Oo. tao. Para hindi ka masyadong Hindi stress, ganun. Oo. Hindi yung parang banat ka na ng banat na ganyan. Siyempre, kailangan mo rin magpahinga. Tao ka rin naman eh. Eka nga ni Paulul. Deserve mo rin naman na-mention pa. Sir, Paulul. Shoutout pa. Shoutout sa'yo pare. Tinuruan mo ako nito. Sige. Deserve mo rin naman magpahinga. Hindi lang siguro, nag-grind ka nga para dito. Pero kailangan mo rin naman din magpahinga. So,
Bahala na kayo kung matindi ka. Ato, pakinggan mo yun. So, ito lang naman lang sa akin. Ano ba ang impact ng aking binigay na solution para ma-alleviate yung information overload? Shoutout daw sa kanila. Di mo kami sikat. You know. Malay niya, sumigat kami. Oo. Bibigyan namin kayo ng pabuya. 10,000! Easy lang. Isa lang. Masyado kayong hyper. So, tuloy na natin. Ano yung impact na... Ang impact nun is, nang sinabi ko, is mas magiging matalino yung mga tao pagdating sa internet. Pagdating sa information galing sa internet. Kasi kapag mas matalino sila, mas makakakuha sila ng tamang informasyon, tsaka mas makakapagbahagi sila sa mga tao na mas confident sila. Mas confident yung may bibigay nilang information sa tao. Hindi yung parang sabi lang nila, sabi ko lang. Diba? Pang bullshit. Hindi bullshit yung makukuha nila information. Kasi mas magiging mas matalino nga sila. Yun yung impact nun. Tsaka, isa pang impact siguro is mas magiging magaan yung pag-filter nila ng information sa galing sa internet. Kasi alam na nila yung skills na dapat meron sila. Diba? So, yun lang. Mga ka-Holo Bros. Kung ayaw nyong makulong sa Holo, joke lang. Huwag sumali sa Holocaust. Uy, gagi. Walang ganun. Parang yun din yun. Walang ganun. Inaano nga tayo, influencer nga tayo eh. Baka cancel lang yan. Makaka-cancel tayo yan. Binibigyan natin sila ng, binubuksan natin ng kanilang isipan. So, yun. Ang lupit. Lakad lang kami ng lakad dito. Para matapos yung video. Exercise. So, mag-cardio kami. Siguro balak na rin namin bumaba anytime. So, pa-transition na kami. Papakita na lang namin mamaya kung nasan kami. So, bye mga ka-Holo Bros. So, yo! Mga ka-Hitler, joke lang. Mga ka-Holo Bros TV. So, our final question for today. May 10, 2024. 4:45 p.m. So, final question is... Ano yung question? Nakalimutan ako agad. Hindi, bago sa lahat, nandito tayo ngayon sa food court. Kakatapos na po namin kumain. Kakatapos na pala. Salamat po pala sa SM. Nag-provide po sila ng ganito para sa amin. Tinawagan po kami para dito. SM, sana sa susunod tracking niyo po ulit kami. Yun, tayo. Ay, bawal pala magparang. So, eto pala. Ako lang magsasabi ng yung tanong. What are the resources available that will help you accomplish your solution? English yun eh. Maintindihan ba na lahat? Ano ba yung mga pwedeng, mga gamitin natin? Na mga materials. Para matupad yung mga solution na Nasagot na. unahin natin siya. Ayun, nadinig mo na may tanong natin. So, anong sasagot mo? Siguro pag sa mga online courses na sabihin natin nagtuturo ng pag-a-analyze ng topic sa mga sabihin natin sa lahat, sa social media, sa mga information. Ano yung parang prank niya, ba? Gano'n? Hindi ganun pare, networking na yun. Akala ko. Tapos yung isa pa, yung mga gamit din tayo ng mga tools na halimbawa, nagpa-fact check, tinitignan ko. Mga fact checking tools. Parang Quillbot, mga gano'n. Pwede. Anti-plagiarism. Para naman alam natin kung yung mga hindi dapat na gamitin information. So, yun. Yung sagot niya. Ako naman. So, sa akin, sagot ko, actually, same lang din. Online courses, workshop, para mas ma-enhance yung digital literacy skills mo. Tapos, wait, nakalimutan ko. So yun, naalala ko din sasabihin ko. Mga review platforms, parang Yelp, mga ganon. Mga online resources para matulungan mo yung sarili mo ma-filter yung information na kailangan mo. And then, lastly, reading strategies. Kailangan mong ano ba mga example ng reading strategies?
Like katulad ng ano, basta ayun, reading strategies, alam nyo na yun. Mag-formulate kayo kung paano kayo magbabasa ng makakapag-focus kayo. Tapos, magtanong kayo kung may nakabasa na rin ba na ito, mga ganun. So, si ano naman, Master Mac. What's up guys? So yun ngayon, ang sagot ko is a take a break. So ano ang magandang mga materials na pwedeng gamitin dito? Sabihin na lang natin, unahin mo muna natin kalusugan natin. Example, home workout. Kung saan nabibigyan natin ng sarili nating physical activities. And also, siyempre, ano pa ba sa tingin mo pwede pare? Ako, naisip ko kasi, good example dito yung... Baka pwede rin, mga basketball, no? Mga, o kaya... Take a break. Contacts ng friends. Contacts ng friends, o kaya hangout with friends. O kaya, bonding ng family. Kung may family. Ay, pare. What? Sorry. Masyadong masakit. Masakit. So, yun na naman sasagutin ko. So, on the next is Mr. Kiyoshi. So, ano nga ba mga materials na dapat mong gawin? Sa mga materials dapat make sure na yung surfing mo sa web and pag-gather mo ng information sa web is safe na paggagamit ng mga ad blocker, VPN, or pop-up blocker. Mga example na binigay mo kanina, ganun. Yeah, katulad kanina kong example sinabi. Kasi maraming mga false website na akala mo andun yung information, andun na nga, pero pag binuksan mo, lagot ka. So, hindi lang pala virus yung mga yung mape-prevent dyan, pati yung information na kailangan mo. Yes. Kaya pala pare, kinitignan ko yung hot single mom in your area, hindi makita. Busy, pamilya ng tao. Yung mga ganon, Joke lang, syempre. delikado yun. Yun ang isa sa mga wag niyo yung i-click. It's a virus and it's either virus or kinukuha niyo yung isa sa mga Data mining. yes, mga physical information yun. Kapag ang mga website ay walang mga .org, .com, Hindi yun. sila reliable. Mga pagan domain. Yeah, fake domains. It's either a phishing site or whatsoever. So yun. Yan ang mga sagot namin for the final answer. And that's all, Holo Bros. So, as well as you can see, na yun ang final na kailangan namin gawin sa project sa MST. Maraming salamat sa Dito ba tayo mag-outro? Siyempre mag-outro tayo. Hindi, ang ibig ko sabihin, dito ba tayo sa food court mag-outro? Siyempre hindi na pare. Sa ibang lugar na. Let's tawag dito. Cinema. Hindi. VR pare. Hindi, joke lang. Hindi, dito na natin tapusin yung outro, pre. Para tapos na lahat. Okay ba yan? Okay lang, sir. Okay lang. Hanggang sa muli. Paalam mga bata. So, mga ka-Holo Bros, sana marami kayong natutunan sa aming mga pinagsasabi. Okay. Ayan. So, Chancellor Sian, General Kiyoshi, Sergeant Mac, at syempre ako pa ba? Si Hitler, di joke lang. Ang inyong ruler. Basta. So, bye-bye. Ay, baliktad pala ako. So yun po, makakancel na po kami. Hey Kiyoshi, nagbibilang. Try mo na po, sir. Binyagan mo na, baka makuha mo o first try pare. Organize ko muna. We don't need you to organize. We need to play, brother. Come on, hulog. Yan, sige. 1, 2. Okay, you're gonna play
Oh. Nakangiti si Idol. Oh. Idol. Oh. Drop. Sige. Oh. May time yan pare. 16 seconds. Oh nako. Pare, ano yan? Sinasayang mo 2 tokens. Palag lang sir, palag. Oh. Second try. Newbie's luck. Oh, go! Go lang! Naku po, no! Oh! Na tayo mo pare, magaling ka, magaling. Kasama ba yung sa plano mo? Kasama yun. Kasama pala yung sa plano niya. Nakangingiti na po si Idol. Nalalapit na po ba, Idol? Idol! Masyado siyang, ay na po, nabubuhat! Natumba mo sa... Nung akala mo okay na. Makuha mo na. Hindi pa pala. Go sir. Nag-iba na po siyang target. Ito nakatayo na. Naku, hindi sakto pare. Game mode pare. Nautupo siya ng claw machine. Fourth try. Fourth try. Wala na naman. Ito na po. Ayan na. Natayo mo pare. Ayos yan. Ayos ba yan? Ayos. Ayos yan. Napo-foresight mo na ba? Makukuha mo siya? Mauuwi mo na ba? Yes. Ito na. Uy! Ayan na. Uy! I-unbox mo na sir. Unbox mo na. Meron pa ako isa pa. May isa pa siya. Sino kukunin mo? Denji. Denji naman. Kukumpletuhin mo na ba sir? Yes. Pare. Patingin. Guys, we're window shopping at the moment. Yes. Natural. Look at Kyoshi found. Natural. Pwede ba matouch? Uy, wow. Very natural. Natural. Grabe, isa pa touch. Grabe. Damn. Bilhin ba? Siyempre, bibili na yan. Ne. Kung ako sa'yo, nandito na tayo, bibilin ko na yan. Pare, paano pagbalik mo? Wala na yan. Hindi na tayo makabalik pa dito. Ano yan? Maped. Mapped. Ang gandang brand. Magandang bang brand yan? Ano yan? No click daw pare. Magkano ang price? Asan yung price? I don't see any price on here, bro. No. Cannot see the price. Kung tatanungin niyo po ako, si Kyoshi po ay isa po siyang artist. Pwede, i-search niyo lang po sa IG, UGDP. Please no. Yun ay dead account. Is a dead account. Wala na kayong mapapala dun. Paano pag nakita nila yung power off. Walang power off dun. Tapos na yun. Tapos na ba yung era mo yun pare? It's my era of Being what? being a computer. I thought being cringe, bro. No. There's no such thing as cringe. You are cringe. You don't want to try it? It looks like it's fascinating mechanical pencil though. High polymer, made in China. So hindi na siya bigla-biglang nababali. Katulad ng mga ibang mechanical pencil. Which I'm experiencing this sa mga gatong mechanical pencil na gamit ko. Faber-Castell is so easily to broke while I'm drawing. And yeah. Ganda ba itong I mean,
For me, it looks promising. Pang drawing. Yeah, it looks promising though. HB pencil with eraser. This real wood HB number 2 pencil are ideal. Ano? Ideal for writing. They are made of premium quality popular wood and sharpen smoothly. The leaves are in these pencils are fully bonded to the wood to prevent breakage. Smooth, fluent English. So as you can see, it looks promising, and I want to try this for real though. Mapped. How? So I'll try this. Yeah, I'm gonna give a feedback if this thing works perfectly. I'm trying mechanical pencil. Look around. Let's start look around. You don't need a pen. I'm trying to find new pens as well. Wala na kasi akong Pilot G-Tip eh. Ang pen ng bago, mas better pa din. Mas better, mas mahal naman. Yun lang. Pera ka naman. So this is the... Please do not